Which of the following legal mandates serves as the strongest structural foundation for inclusive education in the Philippines by guaranteeing free, appropriate public education and mandatory deployment of SNED services in every school district? Ayan, is it A, Republic Act 7277, B, Republic Act 11650, C, Presidential Decree 603, or letter D, Republic Act 10533. O, ayan, first question pa lang, ang haba, di ba? Mga ganyang questions, himayin nyo muna, ano bang hinihingi dun sa question natin? So, ang sabi dito, strongest, dali lang, hanapin natin ang ating pen, strongest structural foundation for ano raw po? For inclusive education. Ayan, na nagagaranti ng free, libreng public education. And ito po yung importante, deployment of SNED services. Again, SNED po is Special Needs Education. So, alin po kayang law? No? Law kasi ang hinahanap po natin dito. No? So, nakikita ko yung mga sagot ng taong bayan, parang iba-iba. Parang may mga nalilihis ng landas. Ayan. O, ready na po? Ayan. For item number 1, ang sagot po ay letter B. Ayan. Hawak nyo ang beat. Yung mga nagsagot ng letter B, tumpak, yehey po kayo. Bakit po ba? Sige, tingnan natin yung ating mga choices. Balikan po natin. So, ano po ba si Republic Act 7277? Ayan, tama po yung mga nag-comment kanina na si RA 7277, yan po ang Magna Carta for people with disabilities. Okay? Ano po ito? This is a right-based law for persons with disabilities. Okay? Bakit po siya mali? Dahil ito po kasi nagfo-focus siya sa anti-discrimination, accessibility, and legal protection po ng ating mga people with disabilities. Pero po, dito po kasi kung babalikan natin yung item, ang hinihingi po natin or hinahanap natin is kung ano po ang law, no, na nagagaranti po talaga ng free, appropriate public education and talagang nakasenter po dito, no, mandatory deployment of SNED services. Okay? So, kung next naman, tingnan naman natin yung other options natin, no? Si PD 603, ayan po, tama po, no? Si CBCJL na Child and Youth Welfare Code naman po ang PD 603. Okay? So, entiendes, ito pong PD 603, nakafocus po ito sa protection of children. Okay? General welfare and development po ang focus niyan. Letter D, ito na, ito, alam na alam nyo to. Si letter D, ano po? Paki-comment nga po dyan. Meron na ba nag-comment kung ano po si letter D? Okay, ayun, tumpak po. Ang daming nagsabi, K-12, yes, exactly, no? Or, ayan po, si Enhanced Basic Education Act, no? Or si K-12 law. This is a curriculum reform law. Ayan, paano po ba natin nasabi na sa K-12? O, para mas maintindihan or para mas matandaan natin, di ba? Pag pinag-add nyo lang po yan, para mas matandaan, para sa mga hindi pa nakakaalam, no? 1 plus 0 is 1. O, plus 5, 6. Plus 3, 9. Plus 3, 12. 12 for K2, 12. Okay, yun na yun. So, kung babalikan natin ulit yung ating item, it's RA 11650 po. It's the, ano po ba yung RA 11650? Sige nga po, baka may nag-comment dyan sa ating comment section. RA 11650 is actually the Inclusive Education Act. So, ano po ba yung nakapaloob dyan? Ayan. So, pakita ko lang si letter B. Ayan. So, dito, no, na-establish po natin yung mga inclusive education system in all public schools. Okay? So, dito, ang mandato po nito is yung talagang availability ng SNED services. Per school po yan and district. Kaya nga, di ba, sa ibang mga schools, meron po tayong tinatawag na mga ILRCs. Okay? Yung mga, ano natin, mga learning resource centers, okay? Kasama po yan doon sa RA 11650, okay?